Precast technology sa Taytay Rizal, ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Konstruksyon ng pabahay ng gobyerno mas mapapabilis na gamit ang bagong teknolohiya. Dating Senador Bong Revilla Jr. tumangging maghain ng plea sa Sandigang Bayan kaugnay sa kasong malversation. Reforma sa planning at budgeting system ipatutupad ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dizon. Pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, muling ipinanawagan ng mga magulang at taga-suporta nito sa Department of Justice. Paggawa ng sigarilyo sa Pampanga, ininspeksyon ng DILG. Ugnayan ng mga ito inaalam ng mga otoridad. Sa loob ng 2 taon magtatayo ng 7,000 units ng socialized housing gamit ang precast technology. Ang expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino 4PH program ay pinondahan ng Pag-ibig Fund. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon dito sa precast production line dito sa Taytay Rizal. Kasama ni PBBM, sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at National Housing Authority General Manager Joe Bintay. Ayon kay Pangulong Marcos, mas pinagaan na ngayon ang mekanismo para madaling makakuha ng pabahay ng pamahalaan. Layunin niya ng gobyerno na mabigyan ng disenteng tahanan ng bawat Pilipino. Iginiit ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang matibay na batayan para imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies ang aligasyong text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa umano'y kickbacks sa budget insertions. Ayon sa kongresista, ito ay hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay ng authenticity ng umano'y komunikasyon. Ginawa ni Congressman Ridon ang pahayag sa gitna ng patuloy na panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na imbestigahan ang seryosong akusasyong ito ng Ombudsman. Matapos 2 beses na maudlot ang arraignment sa kasong malversation, bunsod ng mga mosyong isinumite ng depensa, isinagawa na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal kay Revilla at Juanito Mendoza. Tumangging maghain ni si Revilla sa korte. Dahil dito, ang Sandigan Bayan na ang otomatikong nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi ito naghain ng plea dahil patuloy nilang kinukwestiyon ang legalidad ng naisang pagkaso. Mini-maintain niya yung position niya na kinu-question yung legality or yung validity ng information. And so, para makapag-avail pa siya ng mga remedies na pwedeng ma-avail para questionin yung legality ng information. Tapusin muna bago magsimula. Ito ang naging mariing paninindigan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagpapatigil ng bagong project proposals upang bigyang daan ang pagkumpleto sa mga proyektong matagal nang nakatenga sa bansa. Kaya nga ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Sa buong bansa po yun? Sa buong bansa. Binigyang diin ng kalihim na ang hakbang na ito ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga nabinbing proyekto sa itinakdang panahon. Ayon sa kalihim, hindi hahayaan ng administrasyon na masayang ang pondo ng bayan sa mga proyektong hindi napapakinabangan. Dahil dito, hinimok ni Secretary Dizon ang publiko na direktang isumbong ang anumang substandard, sira o hindi natapos na proyekto sa kanilang mga lugar.
Pinabulaanan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang aniyang mga aligasyong nakasaad sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC na nagmula sa Office of the Prosecutor. Partikular ito sa co-conspirators o mga kasabwat umano sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC kaugnay ng War on Drugs campaign. Kabilang sa mga pinangalanan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang na si Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Tinawag ni Senador Bongo ang pahayag ng ICC prosecutors na walang batayan, may pinapanigan at hindi patas. Iginiit din niya na wala siyang kaugnayan sa mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018. Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Department of Justice dito sa panawagan hindi lamang ng mga magulang ni Mary Jane kundi ng iba't ibang mga human rights group. At humingi na rin tayo ng reaksyon sa tagapagsalita ng DOJ kaugnay dito ngayon sa hiling ng pamilya Veloso. Sa unang pagkakataon, nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ sa Maynila ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Cesar at Celia Veloso. Kasama ang mga taga-suporta ni Mary Jane mula sa Migrante International at ang National Union of People's Lawyer o NUPL. Ayon sa ama na ni Mary Jane, dumalaw sila kahapon sa kanilang anak sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa kanilang pagpunta sa DOJ, humiling sila ng tulong sa kanilang panawagan sa Pangulo na palayain na ang Pinay OFW. Binigyang diin ng ina ni Veloso na matanda na sila at gusto nilang makasama ang anak sa kanilang natitirang panahon ng buhay. Emosyonal si Aling Celia habang nanawagan sa presidente na pagkalooban na ng executive clemency ang kanyang anak. Mahigit isang taon na anyang nasa correctional facility si Mary Jane na wala namang kasalanan. 5 beses naging leader ng Kamara si JDV at 7 beses namang nahalal bilang House member o kongresista. Dinala ang kanyang mga labi sa plenaryo ng Kamara para sa isang memorial service. Pumanaw ito noong February 10, 2026 sa edad na 80. Pinangunahan ng pagkilala at pagpapasalamat sa ginawa nitong paglingkod sa gobyerno ni House Speaker Faustino Boji D. III. Gayon din ang mga dating House Speakers na sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, later Representative Martin Romualdez, Manny Villar at Feliciano Sani Belmonte. During his years as presiding officer of the House, Tito Joe showed us what it means to wield the gavel with purpose. 5 ulit siyang nahalal bilang speaker, isang patunay ng kakayahan at kagalingan na mahirap pong tumbasan. We are called to stay focused on legislation, oversight, and service. Joe served multiple terms as Speaker, the longest serving in our history and a testament to endurance and skill. He had a love affair with Congress, not merely as a legislative chamber, but as a pillar of democracy. Magkatuwang na inaresto ng Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang government intelligence agencies ang isang 30 anyos na Mongolian national sa isang aviation school sa Iba, Zambales. Kinilala ang suspect na si Bolba Athar Bold Eldani, isang graduating pilot student sa nasabing paaralan. Isinagawa ang operasyon noong February 12 sa barangay Lipay Dingin, Iba, Zambales. Ayon sa BI, itinuturing na undesirable alien ang nasabing dayuhan dahil sa umano'y mga aktibidad na banta sa pampublikong interes at pambansang seguridad. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Matatagpuan ito sa San Fernando, Mexico at sa San Simon, Pampanga. Inaalam na, Ella, ng mga otoridad ang kaugnayan ng 3 warehouse at iligal na paggawaan ng sigarilyo na naunang na-discover ng mga otoridad sa Mexico noong February 4. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, wala pa silang nakikitang konkretong kaugnayan ng 4 maliban sa iisang abogado ng mga ito ang humaharap sa mga otoridad. Agabatay sa panuntunan ng LTFRB, masasabing overloading ang isang modern jeep kapag naukupa na ang lahat ng mga upuan at may mahigit sa 10 pasahero ang nakatayo
Siyam na modern jeepney na pumapasada sa Iloilo City ang nahuli ng Land Transportation Office 6 nitong Webes na lumabag sa anti-sardinas policy o overloading ng mga pasahero. Sa video na binahagi ng LTO-6, makikitang siksika na ang loob ng jeep dahil sa dami ng mga pasaherong nakatayo. Batay sa anti-sardinas policy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dapat sumunod sa passenger capacity ang mga pampasaherong sasakyan